Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 3 katao sugatan matapos aksidenteng dumaos-dos ang van sa 4 na stall sa Session Road. Tumama pa sa akin hanggang dito. 11 namatay na OFW sa Israel hindi pa maiuwi sa Pilipinas ayon sa kaibigang nasa Israel. 4-day work week at pagbabalik ng online classes iminumungkahi ng ilang mambabatas para makatipid sa langis. At mga putaheng gawa sa pindang ibinida sa kapistahan ng Mangaldan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. 41 anyos na OFW na tubong Dagupan City namatay sa Kuwait dahil sa heart attack. Balitang tinutukan ni CJ Torida. Simula 2014, pabalik-balik na raw bilang OFW sa Kuwait si Dorothy Viloria, tubong barangay Pantal, Dagupan City. Huling biyahe ng 41 anyos na Pinay domestic helper noong Oktubre ng nakaraang taon. Huli raw nakausap ni Lawrence ang kanyang ina hapon noong Linggo. Pero kinabukasan, nabalitaan na lang niya na pumanaw na ang kanyang ina. Nakita daw po nila siya sa CR, nakahandusay na po, wala na daw po siyang malay. Tapos tinatakbo daw po siya sa ospital pero parang hindi na daw po siya umabot sa ospital. Mismo ang mga katrabaho ni Dorothy ang nagbalita kay Lawrence tungkol sa pagkamatay ng ina. Sabi daw po ng amo niya sa kanila, heart attack daw po ang findings ng doktor. Kung yung ano naman po, kasi nasabi po sa amin ni mama na may problema nga po talaga sa puso niya. Ulila na rin sa ama si Lawrence at ang 3 iba pang kapatid. Sobrang hirap po kasi. Sobrang bata pa ni mama. Sana matulungan po nila kami sa pagpapauwi sa kanya. Sana mayuwi na po namin siya agad-agad. Para makita pa po namin yung katawan at mayakap po namin siya. Nagipag-ugnayan na raw ang Department of Migrant Workers sa pamilya upang maihanda mga kailangan na requirements para sa pag-uwi sa mga labi ng OFW. Patuloy rin na nakikipag-ugnayan ng OWA Region 1 sa pamilya para sa karagdagang detalye at kinakailangan na interventions. Nakahanda rin daw na magbigay ng tulong ang OFW desk ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Dagupan. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng magtaas ng 7 hanggang 10 pesos kada litro kapag nadagdagan pa ng $20 per barrel ang krudo ayon sa DOE. Nagbabalik sa report, CJ Torida. Ang big-time oil price hike na ipinatupad ngayong linggo, hindi pa epekto ng gulo sa Middle East. Pero posible raw itong maramdaman sa mga susunod na linggo. Sa pagtaya ng direktor ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, kapag umabot sa $20 kada barrel ang taas presyo sa world market, magkakaroon pa tayo ng probably 7 to 10 peso per liter na magiging increase. kung sakali, hihingin daw ng DOE sa mga oil company na utay-utayin ang anumang taas presyo. Sa ngayon, nasa 76 hanggang $78 ang kada barrel ng Dubai crude. Kapag lumampas ito sa $80 ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hihiling siya sa Kongreso ng Kapangyarihan para bawasan ang excise tax o buwis sa pag-import sa mga petroleum products. Suportado naman ito ni House Speaker Faustino D. na nagsabing magkikipag-ugnayan sa Senado para pag-aralan ito at kung kailangan ay amyendahan ang batas. Handa rin daw makipag-usap ang Senado. Basta't makakatulong at makakaangat sa problema natin sa magiging maaaring problema natin dito sa nangyayari sa Middle East, siyempre payag ako. Sa gitna ng banta ng oil price hike, humihingi ang mga jeepney at bus ng 2 pisong dagdag pasahe. May hirit din ng mga provincial bus at mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Pati ang mga P2P buses na humingi ng hanggang 40% fare increase dahil 10 taon na umanong din nagtataas pasahe.
Submitted for resolution na ang mga hiling sa LTFRB at maaaring desisyonan ngayong Marso. Ayon sa LTFRB, kapag lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan, ay mapipilitan silang itaas ang pasahe sa halos lahat ng pampublikong sasakyan. Pero papahupain umano muna ng LTFRB ang tensyon sa Middle East kung sakali. We have definitely considered the granting of provisional increases. The ability of the passengers to pay is another factor altogether. Ang DOE humihingi na raw sa oil companies ng contingency plan kung saan bibili ng langis sa labas sa Middle East. Bukod sa presyo at supply ng krudo, may agam-agam din kung maapektuhan ang presyo ng kuryente. May mga power plant pa rin kasi ang Pilipinas na pinatatakbo ng krudo. Pero sabi ng DOE, minimal o kakaunti lang yan kaya hindi raw masyadong makaaapekto sa power supply. Technically, we are not dependent on oil for electricity. Although there will be indirect impact kasi the shipping cost of importing other fuels like coal, for example, might be affected. Sa gitna nito ay pinag-utos ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng mga paraan ng pagtitipid. Hinimok din niya ang publiko na gawin din ito. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, posibleng magtaas din ng presyo ang bilihin dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kasabay ng patuloy na kaguluhan sa Middle East ay ang pangamba ng transport sector sa posibleng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na posibleng magresulta rin sa pagtaas sa presyo ng mga pangunahing produkto sa ating bansa o pangunahing bilihin sa ating bansa. Pero kasabay nga niyan, Chris, ay nagsabi na ang national government na hindi pa ito yung panahon para magkaroon ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sakali man na magtutuloy-tuloy yung kaguluhan sa Middle East at ang patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, inaasahan daw na abutin pa ng 3 linggo hanggang 1 buwan bago maranasan yung epekto ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na magdudulot naman ng pagtaas sa presyo ng pangunahing bilihin sa ating bansa. At nag-utos na ang national government sa pamamagitan ng DTI na bantayan ang mga supermarkets, i-check yung presyuhan ng mga pangunahing bilihin sa mga supermarkets dahil dapat daw sa panahon ngayon ay hindi manamantala ang mga negosyante at huwag gamitin yung kaguluhan sa Middle East para magtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa. Samantala, Chris, update naman dito sa Kalasyaw Public Market, bahagya ng tumataas ang presyo ng gulay dahil na rin sa kakaunting supply. Ayon sa mga negosyanteng nakausap natin at ganoon din sa mga farmers, ang pagkaunti ng supply ng gulay ngayon ay epekto ng sabay-sabay na pag-harvest ng gulay noong nakaraang mga linggo. Sa ngayon, Chris, ay nasa 40 pesos ang presyo ng kamatis, nasa 80 pesos ang presyo ng sitaw, nasa 50 pesos ang kada kilo ng talong at ng pechay, habang ang palaya naman ay nasa 100 kada kilo. Ang sayote ay nasa 40 kada kilo, habang ang carrots ay nasa 100 pesos kada kilo. Bahagya ring tumataas ang presyo sa bigas ng nasa 2 hanggang 3 pesos kada kilo. Ngayon, Chris, ay nasa 40 hanggang 45. Meron ding mabibili na bigas na nasa 55 hanggang 60 pesos ang kada kilo. Pero ayon nga sa mga farmers natin at maging sa Agriculture Office, sa buwan daw ng Abril or katapusan ng Marso ay posibleng maranasan na yung pagbaba sa presyo ng bigas, lalo pat nagsimula na rin yung pag-harvest ng palay sa mga sakahan dito nga sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, Chris, patuloy naman ang pagbaba sa presyo ng sibuyas. Ang red onions ay nasa 100 per kilo, habang ang white onions naman ay nasa 80 pesos kada kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, iminumungkahi ng ilang mambabatas na magpatupad ng 4-day work week para makatipid sa langis ngayong patuloy ang gulo sa Middle East. Panukalaya ni Senator Sherwin Gatchalian ngayong pinangangambahan ang lalong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Bukod sa 4-day work week, mungkahi rin ni Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan na maghanda rin ang mga eskwelahan na bumalik pansamantala sa online classes. Sabi naman ni Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito, pwede namang gawin ang 4-day work week pero mas mainam daw kung pagbibigyan ng Kongreso ang naunang hiling ng Pangulo na bigyan siya ng kapangyarihan na babaan ang excise tax sa petrolyo kung umabot na sa $80 per barrel
ang global price ng krudo. Ayon sa Malacanang, posible raw na pag-aralan din ng Pangulo ang mungkahing 4-day work week. Pansamantalang isasara ang Rizal Avenue para sa Kalutan, Tugtugan at Dalan sa Mangaldan, Pangasinan bukas, March 6. Ang detalye sa report. Eksakto alas 8 ng umaga bukas, pansamantalang isasara sa mga motorista ang kahabaan ng Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan. Bahagi ito ng paghahanda ng lokal na pamahalaan para sa Kalutan, Tugtugan na Dalan na highlight sa selebrasyon ng Pindang Festival 2026. Magpapatupad ng traffic rerouting ang Public Order and Safety Office. Mayroon na kaming nailatag na alternative route pagdating sa March 6 na pagsasara po ng aming kalsada. Pinaghahandaan na rin ng mga motorista ang pansamantalang pagsasara ng Rizal Avenue bukas. Paikot-ikot lang dito, madam. Ganun lang po, madam. Estinisa lang kami. Hindi kami makapuasok kaya mga kanto-kantong estinisa lang kami dadaan. 500 grills ang ihihilera sa Rizal Avenue. Sari-saring seafood at street food ang sabay-sabay iihawin. Bukod pa rito, ang tapa na One Town One product ng bayan. Inaasahan daw ang libu-libong makikisaya sa selebrasyon. Tinatayang mga 20 to 30,000 people with the 12 stages in the Rizal Avenue. And inaasahan na dadagsayin po ng both foreign and local tourists po natin dito. Magsisimula ang selebrasyon alas 5 ng hapon bukas. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sugatan ng 3 katao matapos aksidenteng dumausdos ang van at mabangga ang 4 na stalls sa Session Road. Nakaalerto Jasmine Gabriel Galban. Sugatan ng 3 katao matapos dumausdos ang isang van at mabanggang ilang stall sa Session Road sa Baguio City. Kabilang sa mga sugatan ng isang may-ari ng stall, isang tauhan at isang bumibili sa tindahan. Nangyaring insidente mag-aalas 7 kagabi. Kwento ng uploader ng video na isa sa mga nasugatan sa insidente, nakita raw niya ang pagdausdos ng van. Sa bilis ng pangyayari, hindi raw siya nakaalis sa kanyang kintatayuan. Nung bumibili ako, kitang-kita ko ma'am yung may nagmamanehong bata. Tapos nung nakita ko yun, humiyaw na ako. Makikita mo yung bata nung yung kinabig niya yung manibela, yun yung bumunggo siya dun sa may yung tindahan, which is andun po ako. Sa investigasyon ng Baguio City Police Office, lumalabas na ipinarada ng driver ang van sa bahagi ng Father Carlos Street. Iniwan ng driver sa loob ng sasakyan ang 6 taong gulang niyang anak. Nakapatay ang makina ng sasakyan at naka-handbrake din. Naka-handbrake siya, naka-off naman. Yun nga lang, yung pag-park niya is pababa kasi siyempre pababa yung terrain ng kalsada is pababa. Nakaharap yung ulo ng sasakyan kaya nung naibaba yung handbrake, gumulong kasi nga pababa yun. Maayos ng kalagayan ng 3 sugatan sa insidente. Hindi rin daw nasaktan ng 6 taong gulang na bata. Nagkaroon na rin ng pag-uusap sa pagitan ng may-ari ng van at mga biktima. Ganon din ang mga may-ari ng stall na nasira matapos ang aksidente. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng GMA Regional TV One North Central Luzon sa driver ng van at iba pang sangkot sa aksidente. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga 10 ang namatay na OFW sa Israel hindi pa maiuwi sa Pilipinas ayon sa kaibigang nasa Israel. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. 5 araw matapos ang pagpanaw ng Pinay caregiver sa Israel na si Mary Ann de Vera, hanggang ngayon hindi pa naiuwi ang mga labi ng OFW sa Pilipinas. Ayon sa matalik na kaibigan ni Mary Ann na si Mel Grace, bagamat posibleng magbukas ang airline sa susunod na linggo, mga papasok lang daw sa Israel ang papayagan. Giniba na rin ang gusali kung saan tinamaan ng shrapnel ng missile si Mary Ann.
Maging ang naiwang partner ni Mary Ann na kasama niya sa Tel Aviv, nahihirapan na rin daw sa kanyang sitwasyon. Nandoon siya sa friend namin kasi hindi siya po pwedeng mag-isa kasi nga hindi siya po pwedeng, alam niyo po yun, baka anong gawin niya. Kaya wala naman po siyang sinasabi, basta nag-aantay lang po kami ng pagbukas po ng airport. Patuloy ang ugnayan ng Philippine at Israeli government upang mapabilis ang pag-uwi sa mga labi ni Mary Ann. Ayon kay Mel Grace, ramdam pa rin ang mainit na tensyon sa Middle East. Habang nasa kalagitnaan ng interview, narinig ang tunog ng sirena na hudyat ng paparating na missile attack. Nag-aalarm po ngayon. Habang patuloy ang girian sa Middle East, hindi rin tumitigil na nakikipag-ugnayan ang kapatid ni Mary Ann na nagtatrabaho rin sa Qatar. From time to time, nag-uusap kami, nagtatawagan kami, sinasabi niya, ate, ano na pong balita? Sabihan mo po ako ahead kung nag-open na po, kung maiuwi na po ang sister ko, tsaka si Bayaw, kasi gusto ko pong kahit man lang 2 to 3 days, mauna ako. Ayon kay Mel Grace, hindi siya titigil sa pagtulong sa pamilya ni Mary Ann hanggat hindi na iuuwi ang kanyang mga labi sa Pilipinas. She's a younger sister to me. Kasi lagi po siyang, ate, ano po yun, nadidepress ako, uupo kami, mag-uusap kami, hanggang alas 12 ng gabi, aabutan kami dyan sa park, nag-uusap kami. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Personal na bumisita at nakiramay si Pangasinan Governor Ramon Gico III sa pamilya ni Mary Ann de Vera sa Barangay Poblacion, Basista, Pangasinan. Si De Vera ang Pinay caregiver na nasawi sa missile attack sa Israel noong Sabado, February 28. Nagpaabot din ng tulong pinansyal ang pamahalaang panlalawigan sa pamilya De Vera. Tuloy-tuloy ang pakipag-ugnayan ng provincial government sa Department of Migrant Workers, OWA, at maging sa Israeli Ambassador to the Philippines para mapabilis ang pagpapauwi sa mga labi ng biktima. Kinikilala ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ang tapang, sakripisyo at kabayanihan ni Mary Ann habang tinutupad ang kanyang tungkulin bilang OFW sa Israel. Libreng theoretical driving course hatid ng LTO sa mga kababaihan. Sudan sa report. Bilang pagkikiisa sa National Women's Month, magsasagawa ng libreng theoretical driving course ang LTO Dagupan District Office para sa mga kababaihan. Napakahalaga raw ang TDC, lalo na sa mga low-income earner. Hindi lang sa dahil ito'y libre, kundi para sa road safety advocacy ng LTO. Ang maging impact nito is safer drivers, safer roads, and safer community. Nangangailangan ng LTO ng 200 participants para sa libreng TDC. Sasailalim sila sa 15 oras na pag-aaral at pagsasanay. Sabi pa ng LTO na kahit may lisensya ka na pero gusto mong mag-refresher course, welcome sa programa. Pero hindi naman natin binabawal. Pwede naman sila mag-sit-in for para ma-enhance lalo yung road safety awareness nila. Ang rider na si Catherine, tinuruan na raw siya ng kanyang mister na magmaneho ng motorsiklo pero kailangan pa raw niya ng formal training. Kasi hindi ko pa po masyadong gamay yung mga kailangan kong pindutin and kung paano ako liliko, kung saan ako pupwesto just in case may makasalubong akong mga sasakyan. Sa mga hahabol pa sa registration, magdala lamang ng alinman sa mga requirement tulad ng PSA Birth Certificate, PSA Certificate of Marriage, National ID o Passport. Kailangan hindi bababa sa edad na 16 ang aplikante. Isasagawa ang libreng theoretical driving course mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa darating na Sabado at Linggo. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Sinimula na ang desilting sa sandbar sa Pinakanawan, Cagayan River Confluence o sa Gunakaw Street, Tuguegarao City sa Cagayan. Ito upang mapabuti ang daloy ng tubig mula sa Pinakanawan River at Cagayan River at mapigilan ng riverbank overflow. Bahagi ito ng Oplan Kontrabaha program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang DPWH. Isinabay na rin ang clearing sa mga illegal structures sa mga daluyan ng tubig at ang istritong pagpapatupad ng proper solid waste management. Samantala, Ashley Sarmiento at Joaquin Arce ibinahagi kung paano sila nakatagal sa loob ng bahay ni Kuya. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Joel Fernandez.
Game na sinagot ni na PBB Celebrity Collab Edition 2.0 third big placers Ashley Sarmiento at Joaquin Arce kung ano ang naging inspirasyon nila sa loob ng bahay ni Kuya. Akin po siguro po yung pakikisama lang din po talaga sa lahat po ng housemates. I really try to talk to each and every single one of them. And yung friendship po talaga na nabuo po namin, kami-kami lang po yung nagkukuhan po din ng lakas sa isa't isa at nagtutulungan po. Tulad ng sinabi ni Ashley, I always pray before tasks. Tsaka, I remember my whys, like, why am I doing this? So, yun talaga yung mga motivations ko. Malafiesta naman ang homecoming sa GMA Network Compound para sa Kapuso Big Four. Nag-collab ang Kapuso employees at fans sa pag-welcome kina Caprice Cayetano, Hit Hornales, Ashley Sarmiento at Princess Aliyah. Present din sa homecoming sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo at iba pang GMA Network officers. Samantala, ongoing na ang preparation ng mga bida ng action drama series na Task Force Firewall. Sumabak sa gun handling training sa Clark, Pampanga sina Kylie Padilla, Jack Roberto, Kailin Alcantara at Miguel Tan Felix. Sumalang sila sa combat style training para maging mas effective ang pagganap sa mga karakter. Si Kailin na first time sa action drama genre, excited daw talagang matuto ng stunts. Bukod sa physical preparation, dinidevelop din ang chemistry ng mga cast. Sumabak ang 4 sa familiarity training kasama ang co-stars na sina Buboy Villar, Cheska Fausto at Shane Sava. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pinakawalan sa karagatan ng Sitio Fuerte, Barangay Poblacion, Morong Bataan, ang kabuang 336 olive ridley sea turtle o pawikan hatchlings sa isinagawang ceremonial release nitong Martes, March 3. Layo ng programa na mapalakas ang pangalaga sa pawikan kasabay ng pagpapalawak ng partisipasyon ng komunidad sa mga environmental initiatives. Bago pakawalan sa dagat, sumailalim muna sa proper handling at release protocols ang mga hatchlings upang matiyak ang kanilang kaligtasan habang ginagabayan patungo sa dalampasigan. Ang olive ridley sea turtle ay isa sa 5 uri ng pawikan na matatagpuan sa tropical waters ng Pilipinas. Karaniwan itong nangingitlog sa mga baybaying lugar ng Morong sa Bataan, San Antonio sa Zambales at ilang bahagi ng Aurora. Umaasa ang mga environmental group na sa pamamagitan ng mga ganitong mga inisyatibo ay mas mapapangalagaan ang mga pawikan at ang yamang dagat ng bansa para sa mga susunod na henerasyon. Kalansay ng tao, natagpuan sa bulubunduking bahagi ng Palayan City sa Nueva Ecija. Narito ang report. Manghuhuli sana ng bayawak ang 2 lalaki sa bulubunduking bahagi ng Barangay Imelda sa Palayan City, Nueva Ecija, umaga noong Pebrero 25. Nang makakita sila ng mga nagkalat na buto ng tao sa lugar. Sa takot, tumakbo ang 2 palayo sa lugar, saka nag-report sa mga pulis. Agad nagtungo ang mga otoridad sa lugar at doon na-recover ang mga buto ng tao, 2 bracelet, isang t-shirt at nylon cord na nakasabit umano sa puno. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Antayin pa po natin yung result ng pag-aaral kung ito po ay babae o lalaki, kung matagal na siya, kung gano'ng katagal na siyang nabubulok o kung gano'ng katagal na siyang namatay. Nanawagan ng mga otoridad sa publiko lalo na yung mga may nawawalang kaanak na magipag-ugnayan sa kanilang himpilan. Ang mga na-recover na buto ay pansamantalang nakalagak sa isang punerarya sa Bungabon, Nueva Ecija. Umaasa po tayo na sa mga susunod na araw ay meron na pong pamilya o kaanak nung may-ari ng kalansay na yon. Arestado ang 3 lalaki sa magkahiwalay na bypass operation ng mga otoridad sa Santo Domingo, Nueva Ecija noong Biyernes. Unang naaresto ang 43 anyos na sospek kung saan nakuha sa kanya ang 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 4,000 pesos. Sunod na naaresto ang 34 anyos na driver at kaibigan niyang 46 anyos na construction worker. Nakuha sa 2 ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 9,000 pesos.
Sinampahan na ng reklamo ang tatlong suspect na wala pang pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Student journalists nagsama-sama sa journalism camp sa isang universidad sa Dagupan City. Narito ang report. Nagsama-sama ang mga student journalists sa isinagawang journalism camp na bahagi ng Daluyan Media Summit 2026 ng isang universidad sa Dagupan City. Pinangunahan ng Alliance of Communication Students ang aktibidad na layong talakayin ang mahalagang tungkulin ng media sa responsableng pamamahayag. Sa panahon ngayon, mahalaga raw ang boses ng mga young communicators sa pagbuo ng mahalagang impormasyon na nakatutulong sa komunidad. Kailangan na po ng mga young communicators to work po. Kailangan na po nating isagawa yung mga layunin natin bilang isang communicator. Wala pong ibang gagalaw kundi tayo. Para ma-enhance ang kanilang media literacy, and aside from that, para maging aware din yung mga estudyante natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng media sa atin ngayon. Isa sa mga naimbitahan na magbahagi ng kaalaman sa journalism camp ang senior desk editor ng GMA Regional TV Dagupan na si CJ Torida. Iginiit niya sa kanyang talumpati na ang ubod na responsibilidad ng isang mamamahayag ay ang kanyang integridad sa pagbabalita. Becoming a TV journalist requires a combination of number 1, hard work. Number 2, dedication. And number 3, commitment to the values of journalism. Ayon pa sa kanya na sa mundo ng media, nabibigyan tayo ng kapangyarihan, hindi lang upang magbigay ng impormasyon, kundi magbigay ng inspirasyon. Mahalaga ang inyong mga boses. Mahalaga ang inyong mga pananaw. At ang inyong pangako sa katotohanan ay magbibigay liwanag sa iba. Yung camera, hindi lang yan lente. Yan ay tulay sa pagitan ng bawat isa sa atin. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Mga putaheng gawa sa pindang, ibinida sa kapistahan ng Mangaldan. Ating tikman sa report. Samot-saring putahe na gawa sa pindang o kara beef ang bumida ngayong araw sa Mangaldan, Pangasinan. Nagpakitang gilas ang mga estudyante at ilang kilalang cook sa bayan sa pagluluto ng kakaibang tapa dish with a twist, gaya ng pindang Morocco, curry beef noodle soup, burger beef tapa, cheese sweet and spicy beef, at classic beef pindang delight, beef tapa with ampalaya ala chocolate, at beef salad with soup ang inihain ni Jode Locomen. Minsan daw sa kanyang pamamalengke ay nakita niyang napakaraming supre ng ampalaya, kaya naisipan niyang gumawa ng putahe na bago sa panlasa ng Mangaldanian. Ito po yung embutido po ma'am na ginawa ko sa nilagay po sa ampalaya po. Nung nakita ko po yung yung ampalaya, bigla yung kapatid ko pinag-slice ko chop. Tapos yun, embutido na lang gawin natin with ampalaya po. Nagpabilisan naman sa pagtatapang ilang tapa vendor sa bayan. Sa loob ng halos 2 minuto, mabilis na natapang 1 kilong kara beef. Mahalaga rin sa pagtatapa, nakabisado ang tekstura ng karne ng kalabaw. Alam mo, kung gusto mong talagang ma-perfect, yung i-twist mo yung karne para magandang pagkakalabasan. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.